Hello guys, ituturo ko lang po sa inyo kung paano magmaneho dito sa Saudi Arabia guys. So itong ipapakita ko sa inyo para maging aware lang po kayo sa pagmamaneho guys dito sa Saudi Arabia. Kung mapapansin nyo po guys is 4th lane yan. 4 lane, okay? 4 lane pala, hindi 4th lane. Okay, 4 lane, okay? So ganito lang po ang technique guys sa pagmamaneho. Kapag ikaw ay nasa baguan lang sa pagmamaneho is hanggat maaari first lane, second lane, dun ka lang muna maglalaro. Ngayon, pag ikaw ay kabisado muna ang pagmamaneho rito guys, pwede ka nang magpunta sa third lane hanggang fourth lane. Yung fourth lane is fast lane po yan. So ayan, lumagpas na tayo sa stoplight, di ba? At may madadaanan po tayong camera dyan, bandang kanan. At meron ding camera dun sa taas. Kaya iwasan yung magsa-cellphone. Kasi pag ginawakan nyo po yung cellphone nyo at nagpipindot po kayo dyan, is 500 real po yan pag kayo ay nahuli. Kaya ingat lang po. Ito papakita ko sa inyo at i-slow mo po natin yung may mga camera sa taas at delikado po yun kapag ikaw ay humawak ng inyong cellphone habang nagmamaneho. Ayan, makikita nyo na po yung signboard sa taas. Oops, ayan yung signboard. Ayan, may mga camera po yan. Okay? Ayan. Ito guys, papakita ko lang sa inyo yung may arrow. Ayan, kapag kayo po ay nahuli dyan, okay, meron kayong penalty na 500 real sa hahawak ng cellphone o sasagot ng tawag. Tapos ipapakita ko rin sa inyo rito at meron ding speed limit po dito. Kaya maging aware po kayo dito. Ayan, bukod sa may camera na, meron pang speed limit na may camera din. Papakita ko ulit sa inyo para mas lalo nyo makita na may camera din po bandang kanan. So, i-slow mo po natin. Ayan, flashback po tayo para makita nyo agad na may camera. May camera magkabila. Meron sa taas at meron sa baba. Kaya maging awareness po tayo sa pagmamaneho at maging maingat po sa pagmamaneho. Lalo na yung mga kababayan natin. Ayan, may camera. Ayan, may camera din sa baba. O yan. Pinapakita ko lang po sa inyo kung paano po ang mag-ingat sa pagmamaneho. Kasi po, sa tandaan po lagi natin, nasa sa atin po ang pag-iingat. Kung ayaw po natin ma-penalty, lalo ngayon, malaki-laki na mga penalty ngayon dito sa bansang Saudi, lalo na sa pagmamaneho, kaya dapat po tayong mag-iingat po sa pagmamaneho. At sa pagmamaneho naman po, at kung mapapansin nyo, guys, nasa middle lang po ako, di ba? Yan yung tamang pagmamaneho. Kasi po, yung bandang kaliwa ko po, yan po yung fast lane. Tapos, ito naman bandang kanan ko, yan po yung medyo slow mo. Okay? Kung medyo mabagal ka, dito ka lang muna sa first lane. Pag gusto mo naman medyo mabilis ng konti, dito ka naman sa middle. Ayan. Kung mapapansin nyo, nasa gitna po ako. At kung mapapansin nyo rin po, ang pagmamaneho ko po, ayan. Kung mapapansin nyo, di ba, nasa gitna lang po ako parate. Tapos guys, kung halimbawa magpapalit kayo ng linya, okay, 300 meters before kayo lumipat ng linya. Tatandaan nyo po yan ha, 300 meters, depende po kung gaano po kalayo at gaano rin po kayo kabilis magmaneho. Okay, hanggat maaari is kung sa tingin nyo kayo ay kakanan na at magsa-service road na, so kailangan 300 to 200 meters kumabig na po kayo ng pakanan para hindi po kayo mahirapan. Halimbawa at mabitin kung gaano pa po kayo kabilis, at least ma-maximize nyo po yung inyong pagkanan at pagpunta sa service road. Okay? So, kung mapapansin nyo guys, nasa gitna lang po ako magmaneho, di ba? Ayan, kung sa tingin mo medyo mabagal yung nasa harap mo, pwede kang maglumipat na ibang lane. Ayan. Yan lang po guys ang pagmamaneho. Tapos babalik ka ulit sa middle. Okay? Pwede ka rin pumunta sa kaliwa kung gusto mo ng fast lane. Kasi dito sa fast lane guys, talagang mabilis yan. Okay, nag-average yan mga 90. Okay, kph. So, kung hindi ka naman nagmamadali, dito ka lang lagi sa gitna. Okay?
Pwede ka naman overtake sa kanan at sa kaliwa as long na lagi kang mag-iingat bago ka kumanan at kumaliwa. Okay? Ganyan lang guys ang tamang pagmamaneho. Para sa ganon is maingatan nyo po yung aksidente dito sa bansang Saudi Arabia. Tandaan nyo po guys, maraming mga pasaway din dito sa pagmamaneho kaya dapat mag-iingat po tayo. Kung may kamote sa Saudi, sa Pilipinas, meron din naman siyempre sa Saudi. Meron din kamote driver. Kaya mag-iingat po kayo. Ayan. Ganyan po ang tamang pagmamaneho guys. Kung hindi ka naman nagmamadali, pwede ka muna dito sa hindi fast lane. Dito ka muna sa first lane. Ayan. Kung hindi ka nagmamadali guys. Depende yan kung ano yung anong style ang pagmamaneho na gusto mo. Okay? Ganyan lang guys tayo magmaneho dito sa Saudi Arabia. So, kailangan lang talaga natin maging maingat. At kung mapapansin nyo guys, yung bridge na yan, di ba, napakaganda. O, di ba? Yung ano nila, yung bridge nila na para sa mga tao na naglalakad. So, napakaganda nung kanilang bridge. Tapos kung mapansin nyo guys, lumipat na ulit ako ng gitna. Kasi medyo mabagal na dito. Nag-slow muna dito sa bandang kanan ko. So, lipat lang ako. Ganun lang guys. Tandaan nyo guys, kung sa tingin nyo na na medyo talaga mabagal dito sa kanan, so lipat lang kayo. Meron hanggang third lane naman yan. Okay? Ngayon, lagi nyo tatandaan dito sa may bandang kaliwa ko, yan, nag-overtake na yan. Mabilis, di ba? Na yan yung fast lane natin. Tapos yung nasa middle, yan naman yung kung gusto mo naman na hindi ganong mabilis, yung tama lang yung pagmamaneho mo, tamang jamming lang sa pagmamaneho. At kung gusto mo naman talaga mabagal, dito ka sa kanan. Sa may bandang kanan ko. Ayan. Ganyan lang guys ang diskarte guys sa pagmamaneho dito sa bansang Saudi Arabia guys. Napaka-simple lang, di ba? Ayan, napakaganda pa ng kanilang daan. Napakalawag. Alam nyo guys, sa totoo lang, medyo matraffic na rin ngayon dito. Hindi kagaya nung araw talaga nung inabutan ko rito yung sa Saudi Arabia. Napakalawag ng kalsada. Kasi nung araw guys, wala pa mga babaeng nagmamaneho. Puro lalaki lang talaga. So ngayon guys, kasi nadagdagan na talaga yung mga driver ngayon. Hindi kagaya nung araw, nung 2008, nang dumating ako sa Saudi Arabia. Napakaluwag ng kalsada, grabe. Kahit saan ka magpunta, kahit umaga, gabi, kahit anong oras, mga kalsada talaga maluluwag. Hindi kagaya ngayong panahon ngayon na 2023 hanggang 2024. Okay? So talagang napaka-traffic na ngayon. Ayun guys, so lumipat na ako ng fast lane. Kung mapapansin nyo guys, nasa fast lane na tayo. Kasi nga, gusto natin na medyo mabilis naman yung takbo natin, medyo nababagalan tayo dito sa middle, so gusto lang natin na medyo mabilis. Pero siyempre, tandaan pa rin natin guys yung speed kilometer natin. Okay? Huwag tayo lalagpas sa 90 hanggat maaari. Kasi guys, malaki-laki rin, sayang din yung 150 na ikakaltas sa sweldo natin kapag tayo ay nahuli. Tandaan po natin yung camera dyan, isang click lang po yan, mga kamera na tayo. Pa dito guys, very high-tech na sila manghuli rito, lalo na sa mga camera. Tandaan po natin, pag overspeeding sa mga ganito, within 2 to 3 days, maximum of 2 to 3 days, matatanggap na ng amo mo kapag ikaw ay nag-overspeeding. Okay? Kasi 24 hours po yan, kinukuha na po agad ng yung nagche-check ng overspeeding. So dito guys, sa 90 kph lang tayo magpatakbo rito. Hindi tayo ganong masyadong mabilis. Kung mapapansin nyo, yung iba mababagal kasi nasa 80, 70 lang sila nagmamaneho. Pero ito is nasa 90 lang yung speed limit lang natin dito. So tamang lang tayo, tamang alam nyo na sa pagmamaneho. Kung gusto natin minsan tumatakbo rin tayo ng 100 dito, pero siyempre pagkabisado mo na yung pagmamaneho, lalo na yung mga camera kung saan sila nakatago, so pwede ka na mag overspeeding ng konti, pero wag naman yung madalas, kasi pag madalas ka mag overspeeding rito,
Ibig ko sabihin, pwede ka magmatulin as long na alam mo yung limit mo sa pagmamaneho guys. Kaya na yung tamang pagmamaneho guys dito sa bansang Saudi Arabia. Kung mapansin nyo guys, diba? Nasa fast lane na ako. Ayan guys, oh. Kung mapansin nyo, napakaluwag ng kalsada dito sa Saudi Arabia. Itong tinutumbok nga pala natin tong daan na to is Abu Bakr na to. Ayan. Tanda po natin, kapag ganyan, na merong, di ba, mapapansin nyo, kumana na ako dyan. Okay, nag-slow muna ako dyan. Ibig sabihin, merong may ilaw-ilaw dito sa may likuran natin. Ibig sabihin, gusto niya mauna sa'yo. So, mga ganyang bagay, pinapaubaya ko na yan. Kapag meron guys na nagmamadali sa inyo sa bandang likod nyo at inilawan kayo guys, is tabi lang kayo ng konti guys. Pero, huwag kayo tatabi agad basta-basta. Kumbaga, daan-daan lang yung pagtabi. Para maximize nyo yung speed nyo at makita nyo rin yung mga nasa paligid nyo. So, ngayon guys, so nandito na tayo. Aaw na naman tayo dito. So, may pataas na to. So, yung baba nga pala nito is King Abdullah. King Abdullah nga pala sa baba niyan. Ayan. Kung mapansin nyo guys, napakaganda ng kalsada dito, di ba guys? Ayan. Dito, tamang pagmamaneho lang tayo guys dito guys. Hindi natin kailangan masyado nagmamabilis. Yung tama lang, para iwas disgrasya. Saka guys, kung mapansin nyo, di ba? Nasa gitna lang ako. Basta lagi nyo tatandaan guys, para iwas aksidente kayo guys. Is, dun lang po kayo sa lane nyo. Huwag po kayo palipat-lipat ng lane. Hanggat maaari. Kasi napaka-importante po yan. Pwede naman kayo lumipat ng lane as long na titiin muna kayo ng kaliwat kanan. Okay, wag kagad kayo pipihit ng kanan at kaliwa. Kung kayo ay gusto niyo nagmamadali sa daan, wag kayo muna pipihit. Titignan niyo muna kaliwat kanan kung sa tingin niyo malayo siya. Okay, at walang sasakyan o may sasakyan man pero malayo naman. At matatantya mo naman yan pag ikaw ay magaling na driver na matatantya mo siya kung gaano siya kalayo sa'yo. Okay? Saka lang papasok ng kaliwat kanan. Hindi yung dire-diretso papasok ka ng fast lane, papasok ka sa low lane, yung mabagal. So, kailangan i-maximize mo rin yung speed mo. At lagi mo tatandaan guys, yung lagi kang nasa lane mo. Iwasan mo magpalipat-lipat ng lane kasi napaka-importante guys sa pagmamaneho, lalo na dito sa bansang Saudi guys. Napakatutuli ng sasakyan, maniwala kayo sa hindi. Sobrang tutuli ng mga sasakyan dito. Hindi ko naman sinasabi mga Ferrari sila, pero sa pag-iingat po ba, kailangan po natin maging aware saka lalo na sa pagmamaneho. Saka kahit na ikaw ay kung mapapansin nyo guys, di ba nasa gitna lang ako. Kung mapapansin nyo kahit na nasa gitna ako, tumitingin ako sa side mirror ko yan. Kaliwat kanan guys yan. Lagi mo tinitignan yan. Kasi meron mga sasakyan na nasa likod mo na gusto nagmamadali. At ikaw naman ay hindi ka naman nagmamadali. Tamang tamang pagmamaneho. So dapat tingin ka rin ng mga side mirror. Huwag ka lang lagi nakatingin sa harap mo. Kahit na ikaw ay hindi kumakanan at kumakaliwa, is lagi mong titignan yung kaliwat kanan mo. Kasi merong mga sasakyan na nagmamadali, gustong mauna. Mahirap naman kasi kung yung kumbaga nasa lane ka nga, tapos meron umiilaw na pala sa likod mo, gusto na nagmamadali, kaso hindi naman maka-overtake kasi nakaharang ka. So, ganun lang yun. Dito guys, sa pagmamaneho guys, kailangan lang natin ng give and take. Okay, sa pagmamaneho guys, kailangan lang natin ng give and take. Dito nga pala sa Abu Bakr guys, meron nga palang bagong tayong tunnel.
na 3 kilometers. Okay? 3 kilometers po yan. Napakahabang tunnel po yan. Sobrang haba. 3 kilometers. Tingnan nyo, papasok na po tayo ng tunnel. Napakaganda ng tunnel guys. Kung makikita nyo yan. Ito na yung tunnel guys. Oh. Napakaganda. 3 kilometers yan guys ha. 3 kilometers yan Abu Bakr. Tapos pag umakyat ka kasi dyan, yan yung papuntang Makarub na. Pagka umakyat ka na dyan. Pero ito guys, kung mapansin nyo guys, diba? Napakaganda ng kalsada ng Saudi Arabia. Ayan oh. Tignan nyo naman yung mga ilaw na ginawa dyan. Napakaganda. Talagang solid. Saka napakaliwanag ng kalsada. Tapos may mga ilaw-ilaw pa na parang may stoplight sa mga gilid. Kumbaga talagang magiging awareness ka talaga sa mga paligid. Saka maganda yan na napakaliwanag. Kasi kapag maliwanag guys, so mas madali mo makikita yung daan. Saka yan guys kasi 3 kilometers yan na tunnel. Malayo. Hindi yan malapit. So kung 1 kilometer lang yan, malayo pa rin yung 1 kilometer na tunnel. Pero ito, 3 kilometers na tunnel yan eh. Bago kasi ako pumasok dyan sa tunnel na yan, tinignan ko sa gauge sa sa kilometers ko kung ilan yung madadagdag. Kaya alam ko na 3 kilometers yun itong tunnel na to. Napakahaba tong tunnel guys. Saka napakaganda. Ang dami niyang sign na naka-display dyan. Ayan o. Ayan. Kung mapansin nyo guys, napakaliwanag, saka napakaganda ng kalsada. Bagong gawa lang to guys, wala pa 1 taon. Mga ilang buwan pa lang to, siguro, tansya ko dito, mga 2 buwan pa lang nabubuksan. Itong tunnel na to. Ayan. Ayan guys, so lumagpas na tayo ng tunnel. Ayan, nakakit na tayo sa may bandang taas. Ito, pag umakyat na tayo rito sa may service road, kakanan tayo dyan, papuntang Uleya naman na yun. Ayan, papuntang Uleya. Ayan. Ayan, papasok na tayo ng service road dito. Dito guys, kasi kaya kabisado ko na yung daan dito, tagal ko na rito. Sa bansang Saudi Arabia. Nasa 16 years na ako dito sa Saudi Arabia. Kaya kabisado ko na yung daan. Ayan. Pag umakyat ka dito, ayan. Service road na tayo. Ayan. Tapos kakanan tayo guys dyan kasi pupunta tayo ng Uleya Road. Kasi may inuto si Amo ron. Meron lang tayong kukunin na pantalon niya na pinagawa na napakamahal. So ngayon, kakanan na tayo dito sa may malapit na sa may stoplight. Okay. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, ang haba rin nito. Yung tulay na yan, napakahaba niyan guys. Kulang-kulang 3 kilometro din yung tulay na yan. And guys, ganito lang magmaneho guys sa Saudi. Mag-ingat lang tayo sa pagmamaneho. Ayan. Akyat na tayo dito sa may taas. Ayan. Pag-akyat natin dito, ito papunta ng Makarod yan. Makarod. Tapos, yung sa kabila naman, papuntang Quraysh Road yun. Ayan guys, medyo matraffic lang dito guys. Medyo matraffic na itong lugar na to, pero tumatakbo naman. Kasi maluwag ang kalsada dito guys eh. Hindi ito kagaya sa Pilipinas na talagang nag-i-stop. Dito lang kasi, kaya nag-i-stop kasi minsan may pumapasok ng service road, saka lumalabas sa service road.
Kaya medyo nagano siya, nagbabagal. Pero kung mapapansin nyo guys, napakaganda ng kalsada, di ba? At yung tulay, napakahaba ng tulay. Ayan. Ayan guys, oh. Ang gaganda pa ng signboard dito guys. Kagandahan dito guys, ang daming mga magagandang signboard na talagang nakadesign para madali mong makita kung saan ka pupunta. Hindi ka mahirapan maghanap ng location. Pero kapag baguhan ka lang dito, mahirapan ka. Kasi mangangapa ka sa kakabahan ka lalo na sa pagmamaneho. Pero pagka kabisado mo na at alam mo na technique rito sa pagmamaneho, and guys ha, kung mapasin nyo, nasa gitna pa rin ako guys niyan. Nasa gitna pa rin ako nagmamaneho. Kasi guys, hindi naman kasi ako nagmamadali kaya ako nasa gitna. Ganyan guys ang tamang pagmamaneho. Pero kung gusto mo naman ng matulin, dito ka sa fast lane sa may kaliwa ko. Ayan. Pag hindi ka nagmamadali, dito ka lang sa gitna para ano, lalo na sa mga baguhan, ang masasabi ko lang, first lane, second lane lang po kayo para hindi po kayo mahirapan. At wag po kayo kagad kakabig ng hindi naman kailangan. Kumbaga, hindi naman kailangan lipat ka ng lipat ng linya. Kagaya niyan guys, lumipat na ako ng linya. Di ba? Lumipat na ako ng linya dyan. Lumipat na ako ng linya dyan kasi, tingnan niya, malayo pa lang. Lumipat na ako ng linya kasi papasok na ako ng service road dyan. Kaya guys, ang tamang pagmamaneho. Hanggat maaari, hanggat open pa, pumasok ka ng service road. Ay pumasok ka na dito sa sa first lane. Kasi kung papasok ka naman ng service road. Kaya ang tamang pagmamaneho. Para hindi ka na hindi ka na magitgit. Kasi yung iba guys, papasok halanganin na eh. Yung tipo na malapit ka na magitgit eh. Pero ako guys, malayo pa lang mapapansin nyo. Pumasok na kagad ako ng kanan. Okay? Kasi alam ko magsa-service road na ako. Kaya lang guys, ang tamang pagmamaneho dito sa Saudi Arabia. Para hindi kayo malito. Tapos guys, pagka kayo pumasok na dito, ito Oleya Road na to. Oleya Road. Okay? Maging awareness po kayo dito sa baka malipat-lipat kayo ng linya. So mapansin nyo, di ba? May mga parang two-way lane siya. Kung mapansin nyo, kasi may harang lang sa gitna. Kasi binago na yung linya na yan. Kaya mag-ingat kayo sa pagmamaneho dito sa Saudi Arabia para maiwasan nyo yung conflict na pagmamaneho. Ayan. So, nandito na tayo sa Oleya Road. Ngayon, pumasok na ako. Kung mapansin nyo, nasa fast lane na ako ngayon. Ayan. Diba? Dito na tayo sa fast lane. Ayan. Kung mapansin nyo, may tower dito sa may taas. Yan naman ay Paisalia po yan. Dito sa Oleya Road, meron Kingdom Tower o Mamlaka at meron naman Paisalia. Ayan. Ito mga nakikita nyo bandang kaliwa ko na tower na to, ito ay Paisalia. Ayan, kung ang pasyon, sa gilid lang po ako. Pero kailangan po maging maingat po kayo sa pagmamaneho guys ha. Dahil merong overspeeding din po dito sa pagmamaneho natin. Dito sa Oleya Road. Maging maingat lang tayo lalo na sa mga camera guys. Sa mga stoplight, mag-iingat po kayo dyan. Kasi may mga camera po yan. Pag nahuli po kayo dyan, matsyempuhan kayo. 3,000 real po yan pagka kayo ay nag-violate ng stoplight. 3,000 po yan. Alam nyo ba kung magkano ang 3,000 sa peso? Is nasa 45,000 po yan. Ayan. Kaya iwasan nyo po mag-violate ng stoplight dito. Napaka laki ng inyong babayaran. So, yun lang guys at maraming salamat po sa nanood ng video ko.
Hanggang dito na lang po at see you sa susunod nating video.